pagkain ah. Matikman nga. Mark, this might surprise you a bit, but, Ano yun na? nag-resign na ako sa work ko sa Ortigas. What? Bakit? Nag-decide na lang ako na maging housewife na lang. Gusto ko kasi na habang maaga pa lang, nasasanay na ako sa mga gawaing bahay. Lalo pa pag nagkaanak na tayo. Na, ayaw naman sayangin ang pinag-aralan mo sa college para maging housewife lang. Wala pa tayo isang buwan sa pagiging mag-asawa natin. Kaya okay lang, magdahan-dahan muna tayo sa pagbuo ng pamilya. Honey, sana intindihin mo ko. Ginagawa ko ito para sa atin. Tsaka pwede naman ako tulungan ni mama at ate sa pag-aalaga ng mga bata. Maski na. Hindi naman kita pinipigilan na magtrabaho. Isa pa, pwede mo namang alagaan ang maging anak natin sa daycare center. Hindi ako papayag doon. Ayoko na iwan ang anak ko sa ibang tao. Iba pa rin ang alaga ng tunay na magulang sa kanyang anak. Bahala ka nga! Wala na ako ng gana. Sorry. Oh, Mark! What happened here? Sir, wala naman po ako mag-accident nila. Pero okay na po. Ah, I see. You already met my new secretary. I would like to introduce you Miss Olivia Dumasalang. Olivia, I would like to introduce you my trusted confidant, Mark Banag. Nice to meet you. Nice to meet you, sir. So, time na para bumalik ang dalawa sa trabaho. Okay, Sir Lauren. Parang bang problema? Wala naman. Okay naman ako. Nag-away lang kami kanina ng misis ko. Parang ano ba pinagawa niyo? Nalaman ko kasi na umalis na sa kanyang trabaho. Gusto na lang daw maging housewife. Oh, may problema ba doon? May problema doon. Well, of course, una, sayang naman yung income na makukuha mula sa kanya. Pangalawa, ayoko naman maging breadwinner ng pamilya namin. Mahirap na. Mas mabuti nang mag-ipon kami ng maaga habang wala pa kami anak. Pare, kailangan maging understanding. Babae yan. Mahirap ispilengin ng mga kagaya mo. Kung ako sa'yo, kakainin ko na lang yung pride ko. Para sa kabubuti ng aming pamilya. Kasi kabubuti ng pamilya niyo. Olivia, ano nangyari dito? Sir Banaan, mamadali po ako eh. Kailangan po kasi ni Sir Mama yung mga papers sa meeting niya. Mamaya 2 PM, kaya yun, nadapa ako na ano yung mga files. Don't worry too much. Maayos din ang lahat. Huwag mong isipin na parang nabigo ka. Pasensya na po, ang dami ko po kasi iniisip eh. Olivia, saan yung files? Ito po, Sir.
In few minutes mag-start na yung meeting ko. Hanggang ngayon wala ka. Pag mag-isang linggo pa lang dito, nagkakamali ka na. May problema na kagad sa'yo. Victor, you're being too harsh to her. Just give her another time. Para masanay siya. Okay. I expect you sa susunod maging maayos ka. Yes, ha? Hindi kita binabayaran dito para magkamali, para magkaroon ako ng problema. Gosh. Isimula na yung meeting. Sige, muna na ako sa inyo. Mr. Banaat, I could not thank you enough. Thank you po talaga sa pag-depend sa akin kanina. Walang ano man. I've been in that position before nung nagsimula pa lang ako. Pero eventually, makakaya mo rin yan. Sige po, balik na po ako sa desk. Wait, Olivia. It's almost 12 noon. Sama mo na ako mag-lunch sa labas. Oh, really, sir? But you're my superior. Wala namang problema doon. It's just a lunch. Eh, kung ganun lang pala, eh di, sige po. Sir, mayaman po ba kayo? Mukhang mamahalin yung restaurant na kinainan natin kanina. Hindi ah. Although I earn a lot, kasama lang siya sa mga perks na nakukuha ko pagdating sa pagiging department head ko. Pero pagdating sa salary ko, sakto lang sa paggas, sa mga gastos sa bahay. So, ang swerte niyo pala, Mr. Banat. Umuha kayo sa pangalan yan. Inside, I'm your superior. Outside, I'm just like everybody else. So, what should I call you then? Mark. Just call me Mark. Okay, Mark. Honestly mas mukhang okay kayo kaysa kay Sir Victor. Kasi yun, nakakatakot yun eh. Ganun? Yeah. Once na makilala mo, mabait yun. Kaso lang, medyo may pagka-playboy siya eh. May girlfriend po ba kayo?